place for game number 1. Bees, Barangay, kahit anong B ka man, panahon na para sa unang laro ng seryeng ito. Grabe, 3-man Andoryo ba nang ginawa dito ng Falcons AP? Open Bren, Fanny. ang natitira ay na Fanny, na nabanggit na lang natin kanina. Pero ipaprayo kaya yun ng Falcons AP, Bren? May chance na kunin ito ng maaga if you're Falcons AP, Bren, dahil konting assassins na lang ang nakitira. In terms of assassins, we still have the Julian, we still have the Vandy, and in terms of comfort naman, ay ang dami ng Julian games ni Kyle Tizzy. Oo, teka, narinig na natin. Narinig na natin! Ito na yun! Gusto ko yung medyo naisa sa katuparan ang ating mga hiling para Correct. sa araw na ito, di ba? Balmond! Yan na lang talaga yung Ayun hiling na yung ko. Moscow! Okay. So, nagkatuto rin na talagang pinagkagawan ang Moscow para dito. Hindi. Curious ako kung ano talaga. Oo, power picks likely ang sinesecure ni Riot. Alam niyo yung parang isang interesting dito sa dalawang explainers natin. Ano yun? Ano? Si Flap, hindi pa nag-glue ever this season. Hindi pa Nag-glue. Si Ryota pa yung gumamit. Di ba parang previously, before the season, si Flap pa yung nag-introduce nun. Tapos si Ryota naman, never pang nagteterizla. Tapos si Flap ang parang nangunguna. Kasi kaya naging Atoy R si Ryota dahil sa Terizla niya noong season 12 or 11. Oh. Basta yun. Hindi naman kapanong yun. Oh, and with that, nakikita nga natin yung Edith, hindi pa rin tayo sure kung saan yan mapupunta. Yes. This could be potentially going to the hands of Ryota, pero pwede rin naman itong ilagay sa kamay ni Chakno. Ay, At teka lang. ayan na nga, yung ka-lead na sumisikat na naman si X-Lane ngayon. Naku, pag ito, okay, kung Louis ito, talagang laban na naman. But then this is still going to be the Faramis para kay Kapitan. I think, isa ito sa mga pinaninindigan na talaga na picks ni Few ever since. Sinabanggit mo na nga rin, the Valentina kaya, i-consider. Wow! Uy! Yan daw ang pang-counter sa isang Fanny. No? May nakausap akong Fanny main. Sino? Hindi, collegiate player lang. Ikaw naman, grabe ka naman sa akin. Hindi, wala lang. Nag-ano lang ako. Ang sabi ay pagka may Fanny ka tapos may kalaban kang Bane, mahirap daw maraming cable sa loob ng teamfight kasi Wow. pwede ka makapunggo ng patin. Oo nga. Tapos kaya nila binan yung Lolita. Salamat po sa pagbili ng M5 skins, Yun, mga oh. kuya. Pero isa din sa mga ganap ngayon ay ang pinakamataas ng total assists rankings. Chakno, JP, and Ogwen. Wow. Top 1 si Chakno, top 3 si Ogwen. And grabe naman si Chakno, no? Laban na laban. Actually, kung may isa akong naalala kay Chok Mamba, parang in recent matches, hindi siya nangihinayang pa rin na ilabas yung mga kufra, regardless of like yung setup or yung matchup na meron tayo. And speaking of, hindi pa nga tayo sigurado kung saan mapupunta yung Edith. So kapag nagkaroon pa ng additional na crowd control dito, ang Smart Omega, na feel ko ay kinakailangan para lalong ma-shutdown, or pagka nagkaroon ay lalong ma-shutdown talaga rito si Kyle TZ, mas makakagawa sila ng space para kay Jom. Alam naman natin, kung pagiging split or yung pag-create lang ng or pagkuha ng objectives ang usapan, di ba? Malaking bagay yun. And sagot yata sa Faramis ang kanilang kinuha. This Lilia seems to be an answer para sa Faramis as you guys said. Pero hindi rin ito nasasagot yung Desert yung quicksand guard na meron ng isang ka-lead. Kailangan talaga ng stun o pangpigil Yes. ng quicksand guard kung gusto nyong i-burst si Flap TZ potentially on this ka-lead. And yung Kufra no, na nabanggit mo kanina, Bridge, may chance pa na makita natin yan if Oo, ever Chakno. naghahanap sila ng pangdagdag huli sa isang Oo. Fanny. Yes. Para na yun kaya Chuck no mamaya. Kasi Cho parang siguro. yun yung isa sa mga natitira aside from yung Cho Tsaka Grak na rin. na available. Pero for Falcons AP, Bren, Super Marco, Hero, paano ko nila tatapatan yung ganitong lineup? Brody. Brody, Claude. Brody, Ganun yun na, lang ba? ngumiti si Marco, ano kaya ilalabas niya? Ay, teka, Ruby ba yun? Clint, Ay! Okay. Cowboy. Cowboy, ayan. Nagbabalik na naman ang Cowboy ng MPL. Ano lang, siguro, medyo hesitant sa Kufra since may Ruby. Pick already for Falcons AP, Bren. So, kung yung ibang mga heroes, nandiyan pa naman yung Grok, oo. Tigreal. Tigreal, oo nga. no. Siyempre, bakit, Gatot. Lilia nga naman. Gatot. bakit pa tayo lalayo sa isa sa mga inintroduce ni Chuck Mamba himself dito sa ating liga? Ilabas na ang Gatot Gacha. And napag-usapan namin nung huli ni Midnight, I remember, na yung win rate ng Gatot Lilia na to sobrang taas. Isang beses lang natalo sa 4 na laban. 75% yung kanyang win rate. Oo, to be fair, parang ang taas din nung nadidish out na damage ni Aura ng isang Gatot Kacha. Mapagbigyan mo lang siya. Tamang second skill lang onto yung squishy targets. And hindi naman malabong matatimingan niya yung ilan dito sa side ng Falcons AP, Bren. Lalo kung magkakapalitan sila rito ng pambabackline ni Flap TZ later on. So we'll have to see kasi feel ko ay well covered naman. May Bane ang Smart Omega. So kaya nilang harangin o kumbaga saluhin. Oo, pero ito ang game number 1 ng Bawian FCAP versus OMG. Kaya naman wag na nating patagalin pa. Casters, take us to the land of dawn. Ano nga bang didiretso? Ang laban na to o ang buhok ni Andoryo?
Nakita na natin ang mga hamon nila sa isa't isa. Pero sisimulan muna natin ang bakbakan for the game number 1 ng ating star match. It's going to be Falcon Savvy Bren laban sa Smart Omega. Oo. Alam ko, gas-gas na yung salitang mainit. Oo. Pero mainit pa rin tong laban na to. Marami-raming mga binitawan na salita. Pero gusto ko lang din banggitin na sabi nga ni Flap TZ, Anong sabi ni Flap TZ? sabi niyo kasi hindi kayo, gusto niyong bawian yung mga tumalo na sa inyo, hindi kayo pwedeng matalo noon. Kaya hindi pa naman namin kayo natatalo. So, ang gustong sabihin dito ng F-Cup, kung natalo nyo kami ng round 1, ngayong round 2 kami naman. It's going to be a fight for their pride. World Champion laban sa Smart Omega. Maaga pa lang nagkakaskautan na rin ng mga players. Kanina si Chuck No on the few. Oo nga eh, parang magkakalipatan. Hindi, joke lang. Hindi. Pero ito, nabagit natin si Chaco at si Pew. Ah. May panahon kasi sa MPL history, sakto birthday lang din naman doon tayo sa mga kwentong NPL. kwentong MPL. May time na besties ang Smart Omega Oo. at saka ang F-Cup. And so far, na nakita nga natin ngayon, hindi muna sila besties. Dahil kung maalala nyo nga, gusto pong bumawi ng Falcon sa AP Brennan. Way para bumawi. Alang, Kasi, si Coach Daki pala yung hahati na Mas Fruit Ninja. Okay, maraming salamat, Coach Ducky. Pero ngayon, babalik muna tayo sa MLBB game. Okay, so sino magiging first blood? It's gonna be Kyle DZ. Naku, nasagasaan ng pating nung time na yun. So first blood again para this Smart Omega. At very crucial yan because it's Kyle TZ at ang hero niya ay Fanny. Oo. Antayin niya pa mag-cooldown yung purple buff. And hindi mo gugustuhin na nabibigyan ng maaga yung Fanny mo. Pero so far, para sa Smart Omega, yung healing nga, na makakita tayo ng somewhat mga bago, katulad ng Bane, ay napagbigyan. Pero yung Balmond Brigida, post muna tayo dyan. Yung Balmond Yung Brigida. kanina, nire-request niya kasi na gamitin din. Post muna yan. Oh, ito, community prediction. 39% for Falcons, AP Bren na 61% Wow. for Smart Omega. So, kino-consider din siguro ng community yung lately na nakita Oo. nating trend na yung mga bawi ay hindi natutuloy. Oh, tsaka for Smart Omega, sobrang ganda nung run nila all throughout this regular season. Yeah. Tingnan natin kung magkakatotoo yung community prediction na yun. Ginamit na nga doon yung Raging Sandstorm, si Okira, ang makakakuha dito ng turtle. Pero doon sa may bandang gilid ay makakaroon nga ba ng counterplay yung Falcon Savvy Bren. Ay, Pero si baka Pew! hindi na nga lang din. Nagdelikado pa doon sila Pew. Oo, so naniniwala na ako doon sa collegiate na nakausap Ni Umi. Umi. Medyo mahirap kumable nga pag mayroong mga pating Oo. doon sa Sabine. Kasi mga ngalawang yung kable mo eh. Oh, bukod doon sa, 'di ba dati nung may time na first time na na-pick si Bane sa MPL, ang dami nag-spam ng Bane. Ng Bane. Medyo nawala na ulit ngayon. Babalik na siya pag every time na mayroong Fanny na kalaban. Oo, nagkakaroon tayo ng idea kung ano yung mga pwedeng pangontra. Katulad niyan, medyo nag-aalinlangan si Keltizi. Ginamit agad dito yung shark attack. Hindi yan mga baby shark, pero yan yung mga shark na kailangan mong iwasan kung ikaw yung Fanny. Oh, ito yung hindi niyo iwasan. Meron na naman tayong giveaway. Paunahan na lang yan guys. Madali na lang i-type Okay. yung giveaway natin code. Pabilisan na nga lang yan ha. Baka mamaya may nangingin pa habang nagta-type, celebrate tayo. Pero ngayon, hindi muna time para mag-celebrate. Una pa lang naman na napagong yung nakita natin, pero maagang nakaka-secure dito yung Omega ng mga kalamangan. Oo, so ano lang naman, pagdating doon sa kalamangan din, parang medyo napapantay sa mga ibang lanes. Aha. So kung medyo lamang si Andorio doon sa gold, lamang naman si Super Marco. Laban dito kay Few. Yun yung, kay Few. Kinalaban niya yung kakampi niya bigla, Oo, no? okay lang. Kay Joma. Yes, pero si Ukir, kalaban niya mamaya si Chuck no pag-uwi. Kasi, boss, nalimutan mo ba ako mid laner mo ngayon? Pero ngayon, maganda yung ginagawa actually ni Ukir. Nag-clear lang ng wave, sumasama-sama, giving that much needed glooms here para sa mid lane. Pero in a few seconds, magre-respawn ang pangalawang pagong sa laban na ito. At pwersa na naman! Oo, -1 na agad ngayon. Ang F-Cap dahil napatay na nga rin si Ogun at that time. So, saktong-sakto, magkakaroon na rin ng turtle. Sisimulan kaya agad ng Smart Omega. Mukhang kukuha muna dito ng orange. So, makakapwesto pa rin si Ogun if ever for the zone. Oo, kakalma muna ang Smart Omega. Pero ang ganda nung ronda nila dito, no? Nung buong barangay. At ngayon, buong barangay din ang pupursa dito sa may bandang Turtle Pit habang nagkiklear at nakaabang din niya sila Pew. Oo, so tingnan natin kung ano mangyayari ngayon ha. By the way, magkakalis sa may middle lane, si Kyle TZ habang si Andorio nga dito ay kumukuha ng pagong. May sariling laban yung mga XP lane natin. Tapos laban na rin dito ng mga jungle. Nakakuha na nga yung pagong. Tinawag na rin yung pating. At dahil dyan, full free hit pa si Ryota. Flap TZ ginamit yung quick sand call.
Vanguard and Omega. 1.1k gold lead. Ang bilis nung ginawa ni Ato Yardon, lock on to Flapizi, ma-prevent na kontrahin nung sand, yung dagat na nilalagay dito ng Smart Omega. Lahat ng elemento nandito sa laban natin. Diba? And it all started with the Fire Nation or Ryota attack dito sa Falcon sa AP Bren. Lumalalim, pero ang tanging target dito ni Joe may bawas-bawasan ng tore. Oo nga, so gusto nila mapalit agad yung mapa dito ng FCAP at successfully nga ay masisira na nila. Habang nakapwesto yung Omega agad dun sa purple buff ng FCAP, medyo mahahaltak dito si Chaco. Dalawa yung humatak sa kanya, by the way, sa Review and even Owen. Tinawag na naman yung mga pating kasi tatlo yun for Antonio. So parang more on defensive na offensive yung nagiging purpose dito ng Deadly Catch. Pa, even for Smart Omega, nakabasag sila ng Torres sa top lane, pero hindi natin napapansin. Ganun din yung ginagawa pala ni Super Marco doon sa may bandang baba. Oo, ano? Tahimik lang, pero may ginagawa muli siyang, kababalaghan. Speaking of Super Marco, yung hero niya din dito, ito yung mga klase ng hero na hindi mo ina-expect na sobrang sakit na pala. At hindi mo i-expect kasi yung animation, hindi mo masyadong pansin. Hindi sobrang powerful ng visual, pero pag Yes. tumama sa'yo, ay powerful pala. Naku, sakit na ng Clint. Papatingin ka sa item. Ano na bang item nung Clint? Pag Sakto. ganun, sobrang sakit na nung naibibigay sa akin. So, eto na naman. Guys, nagkakakitaan na naman yung mga players natin. So, sinabi natin at binanggit si Super Marco, dalawang core item. Ganun Yep. din naman kay Joe kasi meron siyang golden staff. At ngayon, masaasahan na natin ng siksik-liklik na aksyon. Mas nagiging conscious si Ogwen sa mga binabato niya na first na dito, guys. Na baka may nagtatago. Kasi pag nauunahan ng Ruby, guys, mantakin nyo na talagang malulugi siya. Pero dito, Dumadash away! Dumadash away! Dumadash Away! away! Ow! grabe naman yon! Grabe sumibat nung unang-unang panahon din ng MLBB. Pag may nakita kang funny, automatic no-scope yung pang-counter mo. At habang nangyayari yun, pero team fight na side naman ng FCAP ang medyo lumalamang. Tinawag na dito yung NetherRealm. Naku, nabaliktad pa nga. Omega na nga lumamang at makukuha na nga nila ulit yung panibagong pagong. 3 straight turtle. Makukuha na Smart Omega. Bukod pa dyan yung mga outmaneuver na ganito. Nagpakawala ng shark attack. Bandang gitna naman ang pupuruhan. Pero look at the damage. At panoorin natin sabay-sabay yung Felix Saints na replay dito kay Joe at kay Khaleesi. Sumakto, tapos biglang wala Boom! ka. Diba? Yun pala yung peekaboo na gusto mong iwasan. Kung bata ka, matutuwa ka eh. Ngayon, hindi na nga lang din. May baby shark, may peekaboo. Ano pa yung mga Sobrang children's dami, no? tale na gusto mong iwasan? Sobrang daming crowd control against the Fanny here. So, ibig sabihin ba yan for FCAP, kailangan meron mag-step up na ibang lane? Kailangan talaga. Isa sa aasahan natin dyan na pwede pangontra is si Flaptisi actually. Hindi pa tayo nakakita ng magagandang mga sun guard. And actually, hindi rin tayo nakakita pa ng magagandang flicker hook na galing dito kay Ogwen. Speaking of which, mukhang sila pa yung Ay! pinapatras. Grabe biglang dumating mga players doon. Kaya few ay mamamatay na. Pero Faramis, mabuhay lang din agad. But Achilles din again dahil makakasira din ng Tore yung Omega doon sa may top lane. So sobrang bilis ng nagiging play ngayon for Omega. Kaya parang yung mga damage dealers ng FCAP dito, parang ang priority nila is go for the side lane push. Oo, and to survive muna. Kasi remember, may tinatawag rin naman tayong mga Omega timers. Katulad sa ating Infinix Keys to Victory. Pero sa ngayon, kahit early, misto naman na-activate agad dito ang Omega timers. Eto na, patay na rin si Flaptisi. Take note, hindi niya rin nagamit yung kanyang Raging Sandstorm at yung barangay makakasira ng Torre sa gitna. Mukhang pwede pa silang gumawa ng another play at na-timingan na naman Athena, Ayan yung na naman. purple buff ni Khaleesi. And so far, nagre-reflect even onto the stats na currently si Joe Matador, yung nag-mimistulang pang well-formed, well-raised na heroes dito. Kita mo naman yung reaction nila doon. Napagamit na rin ng Netherlands si Q at that time. At mga darating na mga players, nakapag-secure pa, Owens gonna be down at parang itutuloy pa nga din dito. Khaleesi is down as well. So perfect timing na yata to. Athena, para kuhanin yung Torre sa gitna at dumiretso dun sa Lord. Malinis yung galaw ngayon ng mga lason na Smart Omega. Buong barangay nagsama-sama, nirorondahan ang bawat eskinita na pwedeng silipan dito ng mga bees. Sobrang linis ng play. By the way, 7-0 para dito sa ating game. 6k gold lead para sa barangay and they also have the Lord. Gold difference, majority, ay hindi pala majority, lahat lamang talaga mga players na Omega. At ngayon, they're proving that they can win. Even though hindi pa natin i-force yung late game talaga na tinatawag. Pero may pag-asa pa rin naman dito ang Falcons AP Bren. They just need that one big set-up play. Hindi pa natin nakikita yun dahil lagi silang nasa stop on their tracks. Katulad nga nung nangyari ng paulit-ulit kay Flaptisi at kay Ogwen. Binibigyan kasi agad no? Kahit Oo. sino nga nasa front kasi may DPS ka, meron kang layering ng crowd control, meron kang burst from Kir. So ito na, kakatok ang side ng Omega dito sa may gitna at bit ng 5 players ng Omega yung kanilang Ayun Lord. Si Ryota dito ay buhay pa rin, NetherRealm gagamitin na
Realize na ang release ang sinok na sa bibig na. At yun na nga si Tang Easy, mapipit ka na rin. Ang sakit dito ng close ng isang Bane at tumatower lock lang. At Barangay Omega, game number 1. Grabe yung linis at bilis ng laban na yun. Speed is the name of the game para